One of the most trending loan app is itong si Mabilis Cash Loan App. So, isa ito sa paulit-ulit na naman na comment section ko. Isa din ito sa paulit-ulit na pina-follow up nyo sa akin to have an update this one. Kung kumusta na nga ba talaga itong si Mabilis Cash ngayon, legit pa din ba na mabilis na makapangutang dito? Legit pa din ba na mabilis mag-apply dito? Legit pa din ba na mabilis mag-approve tong si Mabilis Cash? So, as promised sa last video ko noon, na since meron na akong account kay Mabilis Cash, approve account ha, kay Mabilis Cash, paulit-ulit ako nakapangutang dito. So, this time guys, isi-share ko sa inyo ngayon step by step sa mga wala pang Mabilis Cash loan app dito kung paano mag-apply ngayong year 2025 kasi meron talaga siyang update. Very complaining nga yung update niya actually. Kaya nga sisilipin ko from the very beginning up to the disbursement, susubukan ko siya mismo. Gagamit ako ng new account kasi hindi na nga ako pwedeng mag-apply kasi may account na nga ako dito. So, just to show you, just to share with you kung paano na nga ba mag-apply ngayon yung updated version niya up to disbursement kasi sabi nyo nga hindi kayo nakakapag-disburse. Kasi may hinihinging additional information or requirements itong si Mabilis Cash which is, meron din siyang hiningi sa akin pero hindi siya mandatory. Na-approve pa rin ako, nakapag-disburse pa rin ako. Kaya nga may ongoing cash loan ako dito ngayon kay Mabilis Cash even without providing those additional information. FYI, itong si Mabilis Cash po is a legit loan app po ito. Isa siya sa trending na loan app nga kasi kahit paano reasonable yung interest rates niya, mataas mag-offer. Nasa SEC website siya, under kay Mali Lending po. Hindi lang yun, no? Submitting entity siya sa CIC. Well, anyway, so dahil bagong application ito, ginamit ko yung phone ng husband ko. Dahil siya ngayon pinag-apply ko dito. So, downloadable pala to sa Google Play Store. Wala po siya sa iOS or sa App Store. So, before, nandun siya, pero I don't know ba't nawala siya doon. But this time, again, still, downloadable pa din siya sa Google Play Store. So, in-install ko yung app. And then, upon opening it, guys, no, nagre-require sila na i-permit ko daw ito or agree ko daw ito ma-access yung aking camera device location SMS. So, agree lang natin. And then, after that, so, ang dami na namin nagpo-pop up na notification or permission dito that we need to allow. And then, nakalagay dito na meron siyang app list authorization that I need to agree also para makapag-proceed tayo. And kung makikita nyo po dito, no, sa promotional ads niya, no, meron siyang loan amount daw up to 60,000 pesos. So, FYI po, legit naman po ito. Ang taas na ng offer ko kay Mabilis Cash. Talaga legit naman na nag-offer sila ng mga higher loan. The first time na nag-apply ako before kay Mabilis Cash, ang unang loan offer niya is 18,000. Ganun kalala. Anyways, proceed tayo sa next, which is here po, we need to input the mobile phone number and then magte-text sila sa atin para i-input po natin yung verification code dito. And then, this is followed by the basic information na fill upan lang natin tong info na ito. And then, next po nito is the self-verification agad-agad. And then, after nito guys, next step tayo which is the contact information na. At itong contact reference po nila, isa lang ang hinihingi nila. And then, right after providing this one is the work information na. They require a job type po. So, ito po yung mga job title po na tinatanggap nila. Kahit po tayo ay housewife, student, unemployed, no? Of course, kahit tayo ay self-employed or employed, so nandito rin yon. So, pipili tayo ng isa. But for me, I choose unemployed kasi nga, para alam natin na ma-approvehan pa rin tayo kahit unemployed tayo. And then, after that one, guys, so we need to input also the payroll period. Kahit unemployed tayo dito, kailan pa rin natin i-provide yung payroll period, next payday, total monthly income. Even student, housewife ka, ganito rin kailangan mo pa rin mag-provide ng income details. So, anyways, next nito is the ID information na. Ito po yung mga IDs, guys, na tinatanggap. Meron siyang mga recommended ID type. Meron din po siyang other ID types kung wala tayong recommended ID type. Well, I choose national ID here and then nakalagay dito sa ID photo niya is optional naman. So, I can skip this portion. So, nag-optional na siya, ha? Anyways, kahit i-skip naman natin yan, no? So, I need to provide pa rin daw the ID number. Then, after this one, submit to get limit na. So, here po, ini-evaluate na agad-agad tayo po ni Mabilis Cash. Ganun siya kabilis. Sabi ko sa inyo, mabilis lang talaga ang application dito. At mabilis lang din tayo ma-evaluate kasi meron na ako loan offer agad na 1,500 pesos. So, first time sa beginner, okay na rin siya. And then, I can cash loan this one with a minimum amount of 100 pesos up to 1,500 pesos. Pero for me, sinagad ko siya. So, dito po nag-offer sila from 2 terms up to 4 terms. So, every term niya is 15 days po. So, lumalabas guys na sa 1 month, twice po tayo magbabayad, which is quite good na rin naman, no? Compared sa mga OLA ngayon na pa 7 days, 7 days sa face lang, and then ang tataas ng interest rate. Well, for the interest rate, kung pipiliin ko itong 2 terms niya, which is lumalabas na 1 month to pay, so sa computation ko, so 10.5
19.93% for 1 month to pay. So, I find it good pa din, no? Mas mababa nga siya compared kila One Hand, Tala, Pashalo, Happy Cash, Fido. Well, kapag 4 terms naman yung pinili ko or 2 months to pay, so meron siyang interest rate po na 19.33% lang. Well, for me, I choose 4 terms to pay kasi sabi ko nga sa inyo, no, i-withdraw natin para makita natin, guys, kung ano mga nagiging issue dito kay Mabilis Cash sa disbursement. So, hindi ko itong withdraw and then here po, I need to add the payment method, either e-wallet or bank account. Dito daw po natin isi-send yung ating approved loan amount. So, for me, I choose e-wallet. Preferably po si GCash po. So, I need to input my account here. Then, here po, lumabas po yung aking ID information. So, kanina, diba, in-skip po yung ID photo. Pero ngayon, required na siyang i-upload. So, I need to take a photo daw, front and back of my ID. So, i-upload lang natin. Then, next po is the loan confirmation na. So, meron nga po akong loan amount na 1,500. So, guys, buo po matatanggap si Mabilis Cash ha, FYI. Kasi sa basic experience ko, nung paulit-ulit, buo siyang natatanggap. So, confirm lang natin. And then, nakalagay dito, congratulations, loan application submitted successfully. So, guys, ito na nga. Ito yung sinasabi nyo sa akin na additional information na kailangan or required ibigay para ma-disbursan tayo dito. So, based kasi sa experience ko, sa previous cash loan ko ha, few months or last month lang yon. So, hindi ako nag-provide ng ganito. Though may ganito talaga additional information na sa updated requirements ni Mabilis Cash ha, kasi before wala pong ganito. Wala talagang ganito. So, after ko sinabit yung aking loan confirmation po is review pass na agad siya at pumapasok na agad siya sa GCash account kung ganun kabilis dati ha. And then sa previous cash loan ko nga, which is nagulat din ako na meron nang ganitong additional information. Pero sa experience ko hindi naman siya na-require sa akin. Hindi siya mandatory, guys. Kaya nakapag-cash loan pa rin ako last month kahit hindi ako nag-provide ng mga ganitong details, GCash transaction, mobile authentication, SSS, pag-ibig, other loan product limits, PRC. Hindi ako nag-provide nito. Kasi nga nakita ko, pumasok na siya sa GCash account ko so bakit pa ako magpo-provide? And then dito nga, no, nag-back ako sa aking dashboard at nakita ko dito na information to be supplemented. So bakit ganito? Ganun ko lang siya na-experience talaga. As in legit yung mga chika nyo dito. Nakalagay dito that my loan daw cannot be approved. You need to provide additional information to further evaluate the loan application. You need to submit more information daw. So kinlik ko itong submit more information and then magdadirect nga agad ako dito. So I need to provide daw. Nakalagay dito complete one or more of the following to further evaluate your loan application. So kahit isa dito, kailangan ko daw siyang i-provide para makapag-proceed ako sa disbursement. So dahil curious ako dito, the safest to choose is the GCash transaction history kasi wala siyang name or other details. Reference number lang. Though kahit pa paano matatalak ka rin siguro doon, no? Pero ito lang yung pinaka-list kong maibibigay. So pinrovide ko siya, guys. In-uploadan ko siya ng aking GCash transaction, which is naka-PDF file siya, no? Yung format niya. Nagre-require sila ng past 16 days daw na transaction. Anyways, completed na. Then I was expecting, guys, na madidisbursan na ako kasi nag-comply ako sa requirement nila. Nung tinignan ko, ganun pa din. Information to be supplemented pa din. So, bakit gano'n? Nag-comply na nga ako. So, ang ginawa ko, nag-provide ako ng isa pa. So, di ba kakaloka? Baka kakukulang yung isa. So, dinagdagan ko. And this time, guys, pinili ko itong other loan product limit. So, nakalagay dito, click upload to upload the credit limit screen recording of other loan product. So, screen record siya. So, nakalagay dito yung tips. Please ensure that the uploaded video contains the phone number, information, and other loan product apps. Well, ito pala, guys, yung loan app na gusto nilang makita sa screen recording na isasubmit natin. Si Tala at saka si GCash, G-Loan. Si G-Loan. So, dapat pala may ganito tayong loan app, no, para ma-submit natin dito. So, lagi na lang meron tayong Tala. So, ang gagawin lang daw, meron silang sample dito on how to do it. So, screen record lang daw natin yung approve limit natin. Ganun siya. In-upload ko yung aking screen recording din dito. Makikita nyo dito, guys, na reviewing siya and then completed na rin. Bali, dalawa na yung na-provide ko na additional information dito. Which is yung una is GCash transaction history and then itong pangalawa which is the other loan product limits. And then I was expecting nga na okay na siya. Dalawa na yung binigay ko one or more na, diba? Nung bumalik ako sa dashboard po ng aking Mabilis Cash loan app, ganun pa din. Information to be supplemented pa din. So, anong gagawin ko? Lahat ba kailangan kong i-provide dito? So, I don't think na safe siya ha. Kasi tulad nitong si SSS, pag-ibig, PRC, I don't think na safe siya ibigay kasi nagre-require sila ng ating account username tsaka password ng ating account. So, bakit nila kailangan yun kung ang i-add lang naman nila is approval rate lang or konting amount lang i-add nila para ma-increase yung loan limit natin, which is okay na nga ako din sa 1,500, which is I don't find safe talaga. Kaya sabi ko, ano ba to? Ano to? Ano to Mabilis Cash? Bakit ganito na kayo kahigpit? Nag-provide na nga ako ng information na kailangan nila. Para nangyari, ayaw niya nang magpautang kasi ganito ayaw niya naman, nag-provide na nga tayo lahat-lahat.
wala pa din. So ano to? Anong update to, Mabilis Cash? Paano kami makapag-cash loan dito? Paano natin matatry to ngayon kasi ganito na? Which is I was shocked, no? Kasi the last time nga, may ganito naman, nawi-waive siya or hindi siya mandatory. Ngayon talaga, pero na. Kaya nga, nakaka-relate na ako sa inyo, sa mga nagsasabi sa inyo dyan na si Mabilis Cash is not worth it na. Kung ganito rin naman, talaga, agree ako doon. Saan ba patutungo to? So, may pag-asa pa ba to na ma-offeran tayo ulit or ma-disbursan tayo ulit? Well, kayo ba? Kumusta po yung experiences nyo ngayon kay Mabilis Cash? Paki-comment down below. Well, anyways, don't worry, i-update ko kayo regarding dito. Baka few days mag-update siya sa akin regarding this one. So, titingnan natin, and i-share ko yan sa inyo. Kaya stay tuned. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!